Hello guys! Welcome back sa ating channel. And for today's video, share ko lang sa inyo yung pasalubong ni shoutout nga muna pala kay Pinoy Bohol Trucker or Bohol Pinoy Trucker. Ayan, may pasalubong siya sa akin from Saudi Arabia. So, meron tayong hopya chicken. And of course, meron din na dates. So, ayan, thank you so much. Buholano, Pinoy Trucker pala. Shout out sa'yo. Ayan guys, follow nyo si Buholano, Pinoy Trucker. Ayan. So, meron tayong dates galing doon sa Saudi. And of course, ang ating hopya. So, try natin. Kung hindi pa ako nakatikim ng hopya na chicken. Pero, dati kasi ang hili ko ay ang yung may garlic na hopya. Try natin. Typical na hopya ang lasa. So, thank you so much dito ha. Pinoy Boholano. Masarap siya. Nanghi ako na pasalubong sa kanya dates. Pero, ayan. May kasama na rin hopya na chicken. So, tingnan natin. Masarap. Masarap talaga yung paminsan-minsan mo lang nakakain. And speaking of bread, galing ako ngayon sa bakery at bumili ako ng tinapay. Dito kasi sa Europe guys, hindi laging rice ang kinakain. Pero depende pa rin naman sa'yo. Ang isang kilo dito nasa €1.50. So halos katumbas lang din ng isang tinapay. Depende na lang sa'yo kung gaano ka kalakas kumain or kahina kumain. Yung pagsasaing mo, depende na lang kung gaano karami. Siyempre, kung ang isang kilo mo, isang araw ba yan, 2 araw. Sa akin kasi inabot ng 1 linggo. Dahil hindi naman ako madalas kumakain ng rice. So, galing ako ng bakery at bumili ako ng tinapay. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalaki ang tinapay dito. Ayan. Ito yung tinapay na nabili ko. Ang halaga nito ay €1.60. So, kung i-convert natin ito nasa 90 pesos. So, hatiin ko to kasi ilalagay ko sa freezer. Mali kasi ako. Dapat pala yung maliliit. Di ko na alala na may malaki pala. So, naibigay na siya sa akin. So, ayan. Actually, 3 itong binili ko. 3. Ayan. 3 para sa amin, tapos 4 isa kina mama, kaya 4. So, tingnan nyo naman. Gaunan ang mga tinapay dito. Sa mga mahilig sa tinapay, dito sa Croatia, bihira yung may matamis. So, mostly talaga, normal na lasa or medyo maalat. Mahilig kasi sila sa salty na mga tinapay, guys. So, huwag kayo magtaka. Pag pumunta kayo ng mga bakery, at bumili kayo ng mga pizza slices o kaya mga cheese, meron kasi silang mga tinapay na cheese ang mga palaman. Mahilig sila sa ganon. Ingat na lang kayo, guys, kung mababa ang salt consumption ninyo, dahil talagang maalat ang mga tinapay nila. O aware kayo dapat sa ganun. Kasi nung bagong dating ako dito, nag-offer yung HR namin na tinapay. Dinala kami sa bakery. So, syempre naman kami, yes lang kami ng yes, libre. Nung kinain na namin ang alat ng pizza, ang alat ng mga cheese, meron sila parang mga cheese pie. Ang alat talaga. Sa panlasa ko talaga sobrang alat siya. Yun nga, in-explain nila na ang mga Croatian people, mahilig sila sa mga salty. So, aware na lang kayo sa ganun sa pagpupunta nyo sa bakery, sa pagbibili ng tinapay. At may mga tinapay din na matigas. Nakatuwaan ko kasi na bumili ng para siyang unan. Square siyang ganun. Nakatuwaan kong bilhin. Nung hihiwain ko na guys, ang tigas. Oo, matigas yung balat. So, ang ginagawa ko, kinukut-kut ko lang yung loob. So, aware na lang kayo kung gusto nyo bumili
at bago kayo dito sa Croatia, bilhin na lang kayo ng, sabihin nyo na lang na white bread o yung Biela Kruh. Biela Kruha. Oo. Yung ganito. Kasi malambot kasi ito, ayan o, malambot siya. So, ito yung binibili kasi ito yung pinapartner namin sa ulam. So, hindi na talaga kami halos actually ako, nagra-rice ako paminsan-minsan. Pero syempre, yung asawa ko, hindi naman to Pilipino. So, tinapay talaga siya at saka pasta. Minsan, mga potato, nagbe-bake ako. O kaya yung mashed potato, yun talaga ang mga pagkain nila dito. So, ayan, dapat aware tayo sa ganun na mahal ang rice dito. At nagtaas pati yung prices ng rice cooker dito guys ha, sa mga pupunta ng Croatia. Kung may chance naman kayo makabili or meron na kayong luma, galing kayo ng Middle East or galing kayo ng Pilipinas, magdala na rin kayo ng rice cooker. Kasi dito, nung last time na nag-check kami, nasa 30 euro na siya mahigit. So kung i-convert mo yung 30 euros, ang 10 euro ay nasa 600. So nasa almost 2,000 pesos na siya. Samantalang meron naman tayong nabibili sa Pilipinas ng less than 1,000. Magdala na lang kayo guys. Oo, para hindi kayo mahirapan pagdating dito kasi baka mapunta kayo sa lugar na malayo yung store or yung store naman walang nakatindang rice cooker at mahilig kayo sa rice. Sabi nga natin, 'di ba? Rice is life. So medyo mahirapan kayo niyan. So mas mainam na ready kayo. Pagdating nyo dito, may rice cooker na kayo. Kasi nakakahiya din naman kasi nakikihiram sa ating kasamaan sa work, di ba? Kasi gamit din nila. So, mainam yun nakahanda kayo, guys. So, sa una kong channel, meron ako doon mga sinishare kung ano yung mga dapat ninyong dalhin kung kayo ay papunta na ng Croatia. Actually, uulitin ko yan dito sa channel na to para naman may guidance kayo kung ano yung mga dapat nyong dalhin pag kayo ay may flight details na papunta dito sa Croatia. Yun kasi yung mga bihirang mabili or mahirap talagang hanapin na gustong-gusto nating gamitin. 'Di ba? So alam niyo naman tayo, makabayan tayo, 'di ba? Kahit dito kasi meron silang mga seasonings. Hahanapin pa rin natin yung mga magic sarap. Syempre hindi na mawala yung pansigang. Kaya dapat talaga meron kayong dala noon. Siyempre, yung mga tuyo, mahal yan dito. Kung may chance naman din kayo magdala na kayo. Kung may extra pa naman, no? Tapos huwag kayo madala ng maraming damit. Oo, marami namang mabibili dito, guys. Kung di naman kayo maselan, marami ding ukay-ukay dito. Makahanap kayo. Or kung wala talaga kayong pambili, mag-post lang kayo sa mga groups, guys. Marami ang mga damit na pinamimigay. Like ako dito, ang dami kong extra na mga damit na ipamimigay. Actually, ipopost ko to soon. Kung sino may gusto. Ayan, dito lang sa area namin. Kasi sayang naman na nakatambak lang yung mga damit ko dito na hindi nagagamit. Sabi nga ng asawa ko, 2 years na yung 2 years, 4 years mo nang hindi nasusuot. Ipamigay mo na yan. Anhin mo ba yung nakatambak dyan? Tama nga naman. Kung may mga gamit kayo na hindi nyo nagagamit ng 2 years, 3 years, 4 years, let go. Kahit nasabihin mo pang may sentimental value yan. Kakalat-kalat lang kasi yan sa cabinet natin. Baka kasi meron pang mas nangangailangan, di ba? Mas kailangan ng kapwa natin yun. Magagamit nila. So, ayan, mag-decluttering ako soon. Ipopost ko yan sa Facebook group dito sa Croatia, sa mga kabayan natin na parating or mga nandito na bagong dating. Marami kasi ako mga gamit talaga, damit na hindi ginagamit. Ang dami naming mugs na hindi naman namin ginagamit. Mga bago pa yung iba. So, ipamimigay ko guys. Yung mga natatanggap ko rin kasi nung mga Christmas party, yung mga birthday, nagbibigay kasi sila ng mga ganun. Ang dami, naiipon. Oo, dumadami sa cabinet, hindi naman talaga nagagamit. So, better ipamigay na lang natin sa mga nangangailangan. Diba? Kasi naman ang mga kapwa natin Pilipino bibili pa. Oo. Sayang din naman yung perang ibibili kung meron namang nakatambak lang na pwedeng magamit ng iba. Ayan. Once again, maraming salamat kay Buholano Pinoy Tracker ha.
Sa masarap na hopya. At sa dates, ayan, kakainin ko na tong dates. Talagang tinabi ko lang siya para magawan ko ng content para pasalamat sa iyo, Pinoy Buholano Tracker. Ayan, Buholano Pinoy Tracker pala. Nami-mix up ko na naman yung pangalan mo. Ayan, thank you so much guys for watching. And see you again on my next video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share. And that's all for today. Thank you so much. Bye.